Alam niyo ba ang pananampalataya mo ay mahalaga sa Diyos? Nagawin mo man ang lahat ng bagay, pero walang sangkap ng pananampalataya, baliwala. Pastor, grabe. Nagsisimba ka naman lagi, linggo-linggo. Nagbabasa ka naman ng Bible araw-araw. Nagpipray ka naman sa Diyos araw-araw. Pero parang walang nangyayari, something kulang. Alam niyo bang pag kulang ang gagawin mo sa Diyos, wala lahat. Nagpipray ka pero wala kang faith, wala yun. Pumupunta ka sa church, linggo-linggo, pero wala kang pananampalataya, then wala din. Kaya nga, sisikapin natin sa araw na ito na yung gagawin natin, lalagyan natin ng sangkap ng pananampalataya para magkaroon siya ng bunga. Take note, mayroong reward ang Diyos sa mga tao. Hinahanap siya, kahit anong gawin mo, pag tinanggal mo ang pananampalataya, imposible mong matouch ang puso ng Diyos. Pag tinanggal mo ang pananampalataya sa buhay mo, kahit maglulumuhod ka, kahit mag-uumiyak ka, kapatid, imposibleng matouch mo ang puso ng Diyos, imposibleng malugod sa iyo ang Diyos, dahil ang nakakalugod lang sa Diyos ay yung pananampalatayang meron ka. Amen po ba? Kapatid, pag mayroon kang pananampalataya, matatanggap mo yung kapangyarihan mula sa Panginoon. Kapangyarihan ng kagalingan, kapangyarihan ng paglaya, kapangyarihan mo ng paglago. Kapag natouch mo, yung kapag natouch mo yung puso ng Panginoon. Magandog at sumunod man tayo ng sumunod sa Diyos, at gawin man natin ng gawin ang mga bagay para sa Kanya, ngunit wala naman tayong pananampalataya, ito ay wala ring bisa o halaga sa harapan niya. Wala. Kapatid, huwag natin sayangin yung bawat araw, oras na ginugugol natin, quote and quote, sabi natin, Lord, nagugugol ako sa iyo ng panahon ng pananalangin, nagugugol ako sa iyo ng panahon ng pagbabasa ng Biblia, nagugugol ako sa iyo ng panahon ng paglilingkod. Pero kapatid, kung walang pananampalataya, wala din palang bisa. Kaya ho, dagdagan natin. Lagyan natin ng pananampalataya ang lahat ng gagawin po natin nang magkaroon siya ng bisa, nang magkaroon siya ng halaga. Pwede po ba yun? Amen. Magugulat ka, may something na bunga. May something na bunga mangyayari. Pag Diyos ang paghahantugan mo, hindi lang dapat maganda. Hindi lang dapat, dapat yung pinaka ang ihahandog natin sa Diyos natin. Alam niyo ba ang pinaka-the best pa rin na pag-pray ay luhod? Yan pa rin ang pinaka-the best na way ng pananalangin. Yung lumuhod tayo sa harapan ng Diyos. Although hindi naman nire-require na laging lumuhod, pero yung pa rin ang pinaka-the best na gesture, ang pagluhod sa Panginoon. It means pag-amin mo na siya mataas, ikaw mababa. Amen o ba? Amen. Ganun lagi ho pag-aharap tayo sa Diyos natin. Okay? Dalawa lang naman ang pag-aaralan natin. According sa Hebrews chapter 11 verse 6, dalawa lang ho ang uri ng pananampalataya na nakalulugod sa Diyos. Una, faith that believes that God exists. Ang unang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos ay maniwala kang may Diyos. Amen ba? Sino ang nandito na naniniwala may Diyos? Amen. Pangalawa, faith that believes that God rewards those who earnestly seek Him. Okay. Yung pangalawa doon na nalulugod ang Diyos ay pananampalataya na naniniwala na nagbibigay ho ng reward ang Diyos sa naghahanap sa Kanya. Buong tiyagang hinahanap siya. Siyempre may paniniwala ka sa Diyos. Ngayon, naniniwala kang ang Diyos ay buhay, naniniwala kang may Diyos, ang kasunod mong gagawin mga kapatid, hahanapin mo yung Diyos na yun na buhay. Mga kapatid, pag nire-redirect ka ng Diyos, wag mo na i-question ng Diyos, sunod ka lang. Sumunod ka lang. Lalo kung ang Diyos ang nag-aayos ng iyong daraanan. Sumunod ka lang. Dahil hindi kailanman pinahamak ng Diyos yung mga sumunod sa Kanya. Amen ba tayo dyan? Sumunod lang si Abraham. God exists and He reward those who earnestly seek Him. Paalala po, ang Diyos ay buhay, at siya ho ang nagpapala sa mga taong humahanap sa Kanya. Then ang challenge natin sa araw na to, believe that God exists and earnestly seek Him. Yun lang ho ang dalawang bagay na gagawin mo. Maniwala ka may Diyos, at dahil naniniwala ka sa may Diyos, hanapin mo siya ng buong sikap. Dahil ang sabi ng Biblia, masusumpungan mo siya. Amen. Kung hindi mo pa masyadong kilala ang Diyos, kapatid, sa araw na ito, ichina-challenge ko sa iyo, hanapin mo talaga ang Diyos. Dahil hindi ka mabibigong hanapin ang Diyos dahil nag-i-exist siya. Hindi ka maghahanap ng hindi totoo. Pag Diyos ang hinanap mo, makikita mo siya, mararamdaman mo siya, masusumpungan mo siya, kasi totoo siya. Amen o? Palapakan natin ang Diyos sa kanya.